Let's open our Bible in the book of Luke chapter 16. Tayo pong lahat ay magsitayo at magkaroon po tayo ng responsive reading. I will be reading verse number 19. Babasahin niyo po yung verse 20 hanggang sa matapos po tayo sa verse 31. Para sabay-sabay po tayo ay mag-post po tayo sa mga bantas. Verse 19, book of Luke. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain laborer named Lazarus, which was laid at the gate, full of sores, And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. and it came to pass that the laborer died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may bathe the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And besides all this, between us and you there is a great gulf, so that they which should pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from hence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou would send him to my father's house. For I have my brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, that if one went unto them from the dead, they will repent. Verse 31, sabay-sabay po tayo. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po minsan pa sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin that we could together study the Word. Dalangin ko, Panginoon, bigyan niyo po kami ng maayos at tahimik na sandali upang maliwanag po naming mapag-aralan ng mga talatang ito namin pong binasa. Kayo po ang siyang magbigay ng malawak na pangunawa, Panginoon, at pagtanggap sa mga katotohanan na amin pong makikita mula po sa inyo pong salita. Ikaw ang siyang magpala sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay maaari ng maupo. Noong October 29, 1999, mayroon pong isang morning show na ang pangalan po niya CBS. At sabi niya doon, CBS went to hell. Pumunta sa impyerno. Then in November 3, 1999, on the same year, a headline in the Detroit News. Sabi doon, businessman sees hell as tourist site. Nakikita ng mga negosyante yung impyerno na parang isang tourist destination. In October 29, 2000, 1 year after that, a headline in the Chicago Tribune read, Saints and sinners can all go to hell. Ang mga santo at mga makasalanan, lahat ay pwede na raw pumunta sa impyerno. And on January 7, 2001, a headline in the Detroit News read, almost cold enough to freeze hell. Di ba, lamig ng panahon natin ngayon? At sabi nila dito, napakalamig sa tindi ng lamig. Kahit sa impyerno, malamig din.
it would raise some eyebrows, itong mga television shows, news network na ito. Bakit nila sinasabi itong mga ipinalabas nila na mga headlines na to? Upon further study, ito pong mga media sources, ang tinutukoy pala nila ay isang bayan sa Michigan na ang pangalan ay Hell, impyerno. Tinawag na impyerno yung lugar na yon. Hindi dahil sa mala-impyerno yung lugar or mainit dun sa lugar na yon. Noong 1841, by the name of George Reeves, nung time na ifa-found yung bayan na yon, magiging independent entity siya, tinanong siya kung ano yung ipapangalan nila dun sa bayan. At siya, dahil galit sa gobyerno, sa pamamahala ng mga politicians sa gobyerno, sabi niya, I don't care. You can name it Hell if you want. Sabi niya. At yun nga pinangalan nila sa bayan. Hell. At yun po ang tinutukoy ng mga binasa po natin na mga headlines. Yung isang bayan sa Michigan. Na ang pangalan niya ay Hell. But this morning, hindi po yung Hell na yun ang gusto ko pong pag-aralan po natin. Gusto kong pag-aralan natin ngayong umaga yung impyerno na dinescribe mismo ng ating Panginoon sa mga talata na binasa po natin. Now, Luke chapter 16 verse 19 to 31 tells us a parable about the rich man and Lazarus. Bagamat parable siya, sabi nila, ang mga parable ay mga kwento lamang katang-isip, walang katotohanan. They are just trying to implore some principles and lessons kung kahit gumagawa sila ng mga kwento. But kung pag-aaralan po natin lahat ng mga parables na sinalaysay ng ating Panginoong Hesukristo, they are in actuality real. Totoo po silang lahat. Yung mga parable na ikinuwento ng ating Panginoon. Katulad nung Good Samaritan. Totoo merong Samaritan. Merong priest. Merong Levites. The parable of the coin. The parable of the lost son. The parable of the lost sheep. The parable of the wheat and the tares. Lahat po ng mga ito ay pawang mga totoo. And even this parable na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, they are in actuality real. Totoo din po ang mga ito. And according to this parable, merong dalawang lalaki, isang mayaman at saka isang pulubi. Yung mayaman hindi binigyan ng pangalan. Pero yung pulubi, meron siyang pangalan, Lazarus. That is another proof that these people are real. Totoo pong mga taong mga ito because they have proper names. Yung taong mayaman, ang sabi ng Bible, nadadamitan siya ng kulay ubing mga damit, mamahaling mga damit, araw-araw sagana siya sa pagkain, may mga servidora siya na naglilingkod sa kanya, samantalang yung pulubi ay nandun lang siya sa tarangkahan ng kanyang bakuran at naghihintay na may mahulog ng mga mumog at doon siya kakain. Marami siyang sugat at yung mga aso ay hinihimuran ng kanilang mga dila, yung mga sugat niya. Then, the day came, sabay po silang namatay. Namatay po yung taong mayaman, namatay din si Lazarus. But unfortunately, magkaiba sila ng destinasyon na pinuntahan. Sabi ng verse 23, yung taong mayaman ay pumunta po sa impyerno. At yung pulubi, si Lazarus, ay pumunta siya sa kadungan ni Abraham. Abraham's bosom. Ang ginamit na term ng Bible po dito. Let me just briefly explain kung ano po yung Abraham's bosom. Ang nagsasalaysay po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Hindi pa siya ipinapako sa krus. Hindi pa siya pinaparusahan, hindi pa tumitigis ang kanyang dugo. Kasalukuyan pa lamang niyang nagmi-ministeryo sa mga tao, buhay pa siya. Ngayon, nagkwento siya about hell and Abraham's bosom. Yung Abraham's bosom is a portion of hell. Bahagi po ito ng impyerno. Yung mga namamatay na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po sila direktang umaakyat sa langit sapagkat hindi pa natubos ng dugo ng Panginoon yung kanilang mga kasalanan kung kaya't pumupunta po sila doon sa
Abraham's bosom. Sa kandungan ni Abraham, hindi pa sa langit. Okay? Sapagkat hindi pa napapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. Now, when the Lord Jesus Christ died on the cross, may mga nagtatanong, 3 araw siyang nalibing. Saan siya nagpunta? Yung 3 araw na yun. After 3 days, nabuhay na maguli siya. The Bible says, He came to set the captives free. Sa madaling salita, tumigis na yung kanyang dugo, yung banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang pantubos ng mga kasalanan natin. Pumunta na po siya doon sa Abraham's bosom at pinalaya niya yung mga tao doon. Kasama niyang pumunta sa langit. At yung Abraham's bosom na yun ay naging bahagi na ng impyerno. Ibig sabihin, nilamon na rin ng impyerno yung Abraham's bosom. Sapagkat yung impyerno, by the day, ay lumalaki po siya ng lumalaki. Dahil padami ng padami yung kanyang mga occupants. Yung mga tao doon, padami ng padami. So gusto ko pong tingnan natin ngayong umaga kung papaano yung description ng ating Panginoon sa impyerno. This is a very popular passage in the Bible na marahil marami sa atin ay ilang beses na nating narinig ito na nai-preach, but I believe this is the first time na ipipreach ko pa lamang ito sa church. So gusto kong silipin natin panandalian kung ano yung meron sa impyerno. Ano yung makikita natin sa impyerno? Ano yung mga eksena sa impyerno? Is hell a real place? O baka katang-isip lamang ng tao yung impyerno? Sabi kasi nila, yung impyerno ay ginagamit lamang na panakot ng mga reliyon sa mga tao para maniwala ang tao sa tinuturo nila. Na kapag hindi mo pinaniwalaan itong tinuturo namin, pupunta ka ng impyerno, ginagamit nilang panakot. So ano bang klaseng lugar itong impyerno? First, hell is an actual place. Ang impyerno po ay isang totoong lugar. Pastor, kung totoong lugar ang impyerno, saan ang impyerno? Ano yung address ng impyerno? Meron bang nakakaalam saan ang impyerno? There are several passages in the Bible indicating that hell is under the earth. Sa ilalim po ito ng lupa. Ano ba yung meron sa ilalim ng lupa? Of course, yung surface niyan, yung lupa. Sa ilalim, buhangin, mga bato, then tubig, then sa pinakailalim niyan, yung magma. Ano yung magma? Molten rocks. Sa init, natutunaw po yung mga bato. At kapag lumabas po yan, lava ang tawag po natin. It is a close indication na most probably, baka yun nga yung impyerno na tinutukoy ng Bible. Under the earth. May mga nagsasabi naman that hell is somewhere in outer space. Nasa kalawakan yung impyerno. We don't know. At yung mga namamatay ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon sa puso nila, doon sila pumupunta. Hindi na kailangan ng any mode of transportation para pumunta doon. Just reject Christ and when you die, automatically, imumulat mo mga mata mo doon. Marami pong mga paniniwala patungkol sa impyerno. One of them is Professor Stephen Patterson. Unfortunately, siya po ay nagtuturo sa isang theological seminary sa St. Louis, Missouri. Eden Theological Seminary. Ang sabi niya, hell is part of an understanding of the cosmos. Yung cosmos, yung kalawakan po natin. That just doesn't exist anymore. Yung impyerno ay bahagi lamang ng paniniwala ng tao patungkol sa kalawakan na hindi na nag-i-exist. Ibig sabihin, wala ng impyerno. Tapos na yung kasaysayan o yung mga kwento patungkol sa impyerno, wala ng impyerno. Hindi totoo yung impyerno. Pero hindi lamang si Stephen Patterson ang merong ganyang paniniwala. May mga nagsasabi din that hellfire is the riot of imaginative genius. Sa sobrang talino ng tao, nagagawa nilang ipaliwanag na hindi totoo ang impyerno. Yung mga pulpito sa mga simbahan na nagtuturo
patungkol sa impyerno, sabi nila, is unauthorized accretion to the true doctrine and repugnant to reason. There are skeptics that deny the existence of hell. Sino itong mga skeptics na to? Ito yung mga tao na hindi maniniwala sa isang bagay na hindi nila nakikita unless you give them a concrete and tangible evidence. Hindi sila maniniwala. Narinig niyo na ba yung kasabihan na to see is to believe? Na kapag hindi mo nakita yung isang bagay, hindi mo paniniwalaan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, applicable yun. Kapag sinabi mo sa akin na, Pastor, first honor ako sa school namin. Ipakita mo yung medal mo, certificate mo, maniniwala ako. Pastor, nakapulot ako ng 1,000,000 piso na kabag. Ipakita mo, maniniwala ako. Pero kung sabihin mo na, Pastor, may utak ako, ipakita mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yung prinsipyo na yon. Kasi may mga bagay na hindi mo na kailangang makita, pero paniniwalaan mo. Ganito itong mga skeptics na to. You need to give them concrete evidence para maniwala sila. At since na walang maipakitang ebidensya, wala pang taong nagpunta sa impyerno at bumalik para magpatotoo na merong impyerno. Walang makitang exact location kung nasan tong lugar na to. Therefore, sabi nila, beyond any shadow of doubt, there's no hell. At yung impyerno na sinasabi ng mga tao is only a state of the mind. Nasa isip lang ng tao. Pag magulo ang buhay, maraming problema sa bahay ninyo, sa pamilya ninyo, di ba? Minsan narinig natin na impyernong buhay ito. Impyernong bahay ito. Ibig sabihin, dinidescribe nila yung description ng impyerno sa klase at kondisyon ng kanilang buhay. It does not mean na yung bahay nila, impyerno. Dinidescribe lamang nila kung ano yung kalagayan ng buhay sa impyerno. But it is not a state of the mind. Hindi po katang-isip at hindi yung kondisyon lamang ng isip yung impyerno. Yung pong US News and World Report, ang sabi nila, scholars says that it should come as no surprise that modern educated Americans reject the notions of a blazing underworld. Yung mga intelihente, matatalinong mga tao, nire-reject daw po nila yung naglalagablab na mundo, yung impyerno. They reject that. Ibig sabihin, kung ako naniniwala na merong impyerno, kasama ko sa mga hindi intelihenteng mga tao. Dahil yung paniniwala na walang impyerno ay para lang sa mga matatalinong mga tao. Pero alam nyo, regardless kung ano man ang sabihin ng tao, ano man yung logic nila, ano man yung explanation nila na walang impyerno, I still believe there is hell. Why? Because there is the Savior who declares the existence of hell. In verse 23, ang sabi ng Panginoon, and in hell, He lift up His eyes. Sinong nagsabi na merong impyerno? The Lord Jesus Christ Himself. At para sa akin, that is enough para maniwala kong merong impyerno. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi that there is hell. Ikinuwento ng ating Panginoon dito ang isang lalaking mayaman na nadadamitan ng mamahaling mga damit at pagkatapos ang isang pulubi na napakahirap. Pero yung mayaman nung namatay siya, ang sabi ng Bible, and in hell he lift up his eyes. Iminulat niya ang kanyang mga mata saan? Sa impyerno. Which means to say, hell is an actual place. Totoo po ang impyerno. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala sa impyerno, pagkatapos namatay tayo, totoo pa lang may impyerno. Impyerno ka. Pero kung
naniwala ka at hindi totoo ang impyerno, hindi ka lugi. Di ba? Ulitin natin. Kung totoo ang impyerno, naniwala ka, maiiwasan mo yon. Hindi ka naniwala, namatay ka, punta ka doon. Yung isang argument, hindi totoo ang impyerno, naniwala ka, so wala kang impyernong pupuntahan. Hindi ka naniwala, hindi ka pa rin lugi. Kung maniniwala ka, win-win yung sitwasyon mo. Pero kung totoo siya at hindi ka niniwala, you have 50% chances na lugi ka. Nonetheless, sinabi ng ating Panginoon, and in hell, merong impyerno. Para sa akin, sapat na yun na maniwala akong merong impyerno sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi that there is hell. Meron pong isang lalaki by the name of Ted Turner. Sa maraming mga okasyon, lagi siyang may mga binibitawang mga salita na napapataas ang kilay ng maraming mga tao. Sa isang pagkakataon, ang sabi niya sa isang morning news na ang tinutukoy niya yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, ang sabi niya, I don't want anybody to die for me. Manginginom ako, marami akong mga girlfriend, kung yun ang magdadala sa akin sa impyerno, so be it. Sabi niya. Alam niyo, sinabi niya yun sapagkat hindi niya nauunawaan kung ano ang pupuntahan niya. Kung alam lang niya kung anong klaseng lugar ang impyerno, hindi niya bibitawan yung mga salitang yun. Hell is an awful place. It's not only an actual place, but it is an awful place. Nakakatakot na lugar yung impyerno. Verse 23, and in hell he lift up his eyes, being in torments. It is a frightful place. Nakakatakot na lugar. Torments. Yung pong torment na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo dito has used this word on 3 different occasions, and each time it speaks of the agonizing pain someone can feel. Alam niyo po yung agonizing pain? Sino po dito nasubukan ng sumakit ang ngipin? Tapos nga po kamay, sumakit ang ngipin. Okay, yung mga nabawasan ng ngipin dyan, alam ko, naranasan nyo na yan. Wala pa po yun. Ang pinakamasakit na procedure ng isang dentist sa ngipin natin ay yung igagrind niya yung ngipin mo para suotan niya ng bagong ngipin. Walang katumbas na sakit yon. Naranasan ko yon 2 beses. Talagang may ilalagay na device sa bibig mo para bumuka yung bibig mo, ilalak nila yon at wala kang magagawa para maisara mo yung bibig mo. Yung laway mo tumutulo dito tapos merong suction sa loob para sisipsipin yung laway. Hindi mo mapipigilan yun eh. Then, igagrind na nila, babarinahan nila yung ngipin mo. Sa tindi ng sakit, nagbabibrate ang buong katawan mo. Tapos, hindi mo mapipigilan, tutulo na lang basta yung luha mo sa sakit. Gusto mo suntukin yung dentist sa sakit. Agonizing, excruciating pain. Yun ang mararamdaman sa impyerno. It is a frightful place. Dahil ang sabi niya dito, being in torments. Naghihirap siya. Nasasaktan niya. Alam mo ba na lahat ng senses natin, buhay na buhay sa impyerno? Yung katawan natin, na iiwan natin dito sa lupa, paglalamayan niya ng ilang araw. Ililibing yan at pagpipiestahan ng mga uod. Pero yung tunay na ikaw, yung kaluluwa na nakakaramdam, yung katawan mo, hindi na makakaramdam yun eh. Kahit anong kurot ang gawin sa katawan ng isang taong patay na, hindi na makakaramdam ng sakit sapagkat yung totoong nakakaramdam ng sakit ay yung kanyang kaluluwa, lahat ng senses ng katawan niya, nasa kanya. Yung paningin, pangamoy, panlasa, pandinig, at pakiramdam. Buhay na buhay lahat yun. At ang sabi ng Bible dito, the rich man, when he was in hell,
He was in torments. Why? Sapagkat buhay na buhay lahat ng kanyang pakiramdam doon. Nararamdaman niya yung lahat ng sakit at hapdi na dulot ng kalagayan niya doon sa impyerno. It is a frightful place and it is a fiery place. Verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. It is a place of a blazing inferno, naglalagablab na apoy. Hindi ba't isa sa mga description ng Bible in the book of Revelation na yung impyerno is a place of total darkness? Kung total darkness yung impyerno, yung apoy doon, di ba nagbibigay ng liwanag yung apoy? Pag brownout, magsisindi ka ng kandila, magliliwanag. Di kaya magsisindi ka ng gasera, magbibigay ng liwanag. Isa sa mga characteristic ng apoy is to shed light. Kung sa impyerno ay puro apoy doon, bakit madilim? Pag-aralan po natin yung klase ng impyerno or klase ng apoy na meron sa impyerno. Meron pong iba't ibang kulay yung apoy. The hottest part of the flame is the base. So this typically burns with a different color to the outer edges or the rest of the flame body. Blue flames are the hottest. Yung kandila, pag sinindihan mo, usually yellow. Yung stove, pag sinindihan mo, anong kulay? Blue. It is the hottest color ng apoy. Followed by white. After that, yellow, orange, and red. Ito yung mga common colors na makikita natin sa mga apoy. At lahat ng iba't ibang kulay na ito ng apoy, they all give light. Nagbibigay silang lahat ng liwanag. Therefore, Pastor, kung ganun, kahit anong kulay pala ng apoy sa impyerno, magbibigay pa rin ng liwanag. Pero bakit madilim sa impyerno? Ngayon, lahat ng mga apoy natin dito sa mundo, merong mga elements na nag-i-ignite ng flame. Yung LPG natin, merong liquefied petroleum gas sa loob ng tangke na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng apoy. Sa mga piggery, ginagamit nila yung dumi ng mga hayop at saka yung mga namamatay na mga baboy, nasa isang malaking libingan ng mga yan, at yung amoy nun, biomass ang tawag nila, ginagamit nilang fuel. Pag nagluto tayo, gamit natin ng kahoy, yung carbon na napuproduce ng kahoy, yun ang nagkokos ng apoy. Yung mga kerosene, yung gasoline, nagkokos ng flame ang mga yan. Doon sa impyerno, ano yung nagkokos ng flame? Kahoy ba? Gasolina ba? Biomass ba? No. Ang nagkokos ng flame sa impyerno ay yung galit mismo ng Diyos. Galit ng Diyos sa kasalanan. Kung kaya't ang kulay ng apoy sa impyerno is black. Kung kaya't yung apoy na yun, hindi siya nagbibigay ng liwanag. It is total darkness in hell. Sapagkat ang nag-fuel ng apoy sa impyerno is the wrath of God to sin. Galit ng Diyos sa kasalanan. It is a fiery place. Naglalagablab na apoy. And it's not only a fiery place, it is a final place. Di ba? Request ng taong mayaman na idildil sa tubig ni Lazarus, yung kanyang daliri. At kahit isang patak lang, palamigin yung kanyang dila. Anong sagot ni Abraham sa kanya? Merong malaking bangin na namamagitan sa atin.
Yung nandyan ay hindi pwedeng pumarito, yung nandito hindi pwedeng pumariyan. Sa madaling salita, it is a permanent place. Na ang sino man na mapunta doon, hindi na siya makakaalis doon. That's his final destination. Wala nang alisan doon. Walang abogado na makakapagpalaya sa atin. Walang halaga ng pera na pwedeng bilihin yung ating exit. Walang sympathy na makakapagpalaya sa atin doon. Walang pardon for time served in hell. It is forever and it is a permanent final place. Yung impyerno. But there's good news. Hell is an avoidable place. Pwedeng iwasan yung impyerno. Sino ba yung mga pupunta sa impyerno? Originally, hell was created for the fallen angels. Yung mga nagrebeldeng mga anghel sa Panginoon. Ginawa yung impyerno para sa kanila. Pero dahil maraming tao ang nagre-reject sa Panginoon, pati sila, pupunta na rin doon. So ang mga taong walang pagkakilala kay Kristo sa mga puso nila, ang mga pumupunta sa impyerno. Pastor, ano ang dapat kong gawin para ako ay makapunta sa impyerno? Wala. Don't do anything. Pag namatay ka, sigurado 100% sa impyerno ang bagsak mo. Paano naman ang pwede kong gawin para maiwasan ko ang impyerno? There's only one thing you can do. Believe on the Lord Jesus Christ and accept Him in your heart as your Lord and personal Savior. Maiwasan mo ang impyerno. Kaya nga ang Panginoon namatay sa krus. Para yung mga taong papunta ng impyerno magkaroon ng pagkakataon na maiwasan ang impyerno. Na yung dugo ng ating Panginoon ang siyang pinambayad niya sa bigat ng ating mga kasalanan. Nabuhay siyang maguli after 3 days para patunayan yung kanyang tagumpay laban sa kamatayan at sa kasalanan upang ang sino man sa kanya'y tumanggap ay hindi na mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo kapag impyerno, hindi buhay na walang hanggan doon. Kamatayang walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na sinasabi ng Biblia ay sa piling ng Diyos. Hindi po dito sa lupa. Hindi tayo mabubuhay ng panghabang panahon dito sa lupa. May hangganan yung panahon natin dito sa lupa. Kung meron kang Kristo sa puso mo, ang buhay na walang hanggan na tinutukoy ng Biblia ay sa piling ng Diyos sapagkat sa langit ay walang hanggang buhay. Wala pong kamatayan doon. Sa impyerno lang merong kamatayan. Hell is an avoidable place. Yung pong passages to is a story of 2 people. Taong mayaman, tsaka taong mahirap. Si Lazarus. Then it is a story of 2 places. Heaven and hell. Pag namatay po ang tao, isa sa dalawang ito ang kanyang pupuntahan. Either impyerno or langit. Wala na pong Abraham's bosom ngayon. Dahil ang Panginoon, tinubos na ng kanyang banal dugo yung mga kasalanan natin. Hindi na tayo pupunta sa Abraham's bosom. Wala na yon. Langit na kaagad. There are only 2 places na pwedeng punta ng tao. Impyerno or langit. Sino yung mga pupunta sa impyerno? Yung mga tao na walang Kristo sa puso nila. Sino yung pupunta ng langit? Yung mga tao na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Sa langit sila. Pastor, hindi ba lahat ng tao ay nilikha ng Diyos? So, ibig sabihin, dapat lahat sa langit pupunta? Yes. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero, yung kasalanan mula kina Adan at Eva, minana natin. Kaya kahit walang magturo sa iyo na magsinungaling, marunong kang magsinungaling. Sapagkat nananalaytay sa dugo natin yung dugong makasalanan. Therefore, yun lang, sapat na para pumunta tayo ng impyerno.
Pero namatay si Kristo. May paraan para maiwasan yun. Meron mo isang lalaki, or I should say babae, in her late 80s. She's dying. Meron po siyang malubhang sakit. At pinatawag po niya lahat ng kanyang mga anak. Meron po siyang 9 na anak. Lahat ng kanyang mga apo at mga apo sa tuhod. Tama ba yun? Apo sa tuhod, yung great-grandchildren. Apo sa tuhod. Pinatawag niya lahat yun. 53 lahat. Pinatawag niya lahat. Magpapaalam na siya. Pinapila niya, straight line. Mga anak niya, nauna yung mga great-grandchildren, grandchildren, tapos yung mga anak niya. Isa-isa niyang hinalikan. Tapos nagpaalam sa kanila. Then last, yung mga anak niya. Mula sa panganay, hinalikan niya at ang sabi niya, "Good night, see you in the morning." Then yung pangalawang panganay, hinalikan niya at sabi niya, "Good night, see you in the morning." Yung pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pampito, pangwalo, at yung bunso, ang sabi niya, "Goodbye." Hinalikan niya. Tapos nahiga na siya ulit doon sa higaan niya. Umalis yung lalaki at bumalik doon sa linya nilang magkakapatid. Habang naglalakad siya, na-realize niya, iba yung sinabi sa kanya ng mother niya. Sa lahat ng kanyang mga kapatid, ang sinabi niya, "Good night, see you in the morning." Pero bakit sa kanya, "Goodbye"? Binalikan niya yung kanyang ina. Ang sabi niya, "Hindi tama yung sinabi niyo sa akin." Ang sabi ng nanay niya, "Anong sinasabi mong hindi tama? Ang sabi mo sa lahat ng mga kapatid ko, 'Good night, see you in the morning.' Pero sa akin ang sinabi nyo, 'Goodbye.'" Bakit? Kailan sabi niya, "Sa inyong mga magkakapatid, ikaw lang ang hindi paligtas. Pag namatay ako, bubuksan ko ang aking mga mata sa piling ng Diyos. Yung mga kapatid mo, dahil tumanggap sila sa Panginoon, magkikita pa kaming muli. Pero ikaw, ito na yung huling pagkikita natin. Hindi na tayo magkikitang muli. Iba yung destination mo sa aking destination." Anong ibig mo sabihin? Ang sabi ng bunso. "Because I have Christ in my heart, I will go to heaven. Because you don't have Christ in your heart, you're not going to heaven. You're going to hell." Merong luha na pumatak sa mata ng kanyang ina na yung mukha niya ay mukha ng merong malaking pagkaawa sa kanyang bunsong anak. Yung mga kamao ng bunso ay tumiklop sa galit. At mabilis siyang lumakad papunta sa pintuan, lalabas na siya. Paghawak niya doon sa tarangkahan ng pinto, biglang may tumusok sa kanyang puso. At mabilis siyang bumalik sa kanyang ina. Sabi niya, "Ma, pwede bang hindi goodbye? Pwede bang good night din sa akin?" Sabi ng kanyang ina, "Pwede, anak. Hindi kailangan goodbye." "Anong kailangan kong gawin?" sabi ng bunso. "Naniniwala ka ba sa Panginoong Jesucristo?" "Naniniwala ako. Matagal na akong naniniwala." "Kung naniniwala ka, tanggapin mo siya." Pinilit nung ina na iupo ang kanyang maliit na katawan at tinawakan yung mukha ng kanyang bunsong anak. Ang sabi niya, "Anak, tanggapin mo ang Panginoon ngayon. It doesn't have to be goodbye. It can be good night." At nung oras na yon, binuksan ng bunsong anak ang kanyang puso. Matagal na naging matigas ang puso niya. At bukal sa kanyang kalooban, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang puso bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Pagkatapos nilang manalangin, ang sabi ng ina, "Anak, good night. I will see you in the morning."
at pinikit na niya ang kanyang mga mata. Yung mukha niya na punong-puno ng habag sa kanyang anak na bunso ay naging mukha na punong-puno ng kapayapaan dahil alam niyang makikita pa niyang muli ang kanyang mga anak. Ngayong umaga, kung meron tayong mga kasama dito, it doesn't have to be goodbye. It can be good night and see you in the morning.